sa mga Pilipino, huwag kayong padadala sa mga paninira. Masyado nang too late para siraan yung isang kandidato na minamahal ng tao. Actually, 2012, Vice Mayor siya noon. I had a talk with Julie Basco. Sabi ko sa kanya, Sir, mataas yung rating ni Binay that time. Parang siya na talaga yung would-be president na. Kasi siya yung vice president. Tapos sabi ko kay June, sabi ko, ayaw, alam mo, ang pwede lang lumaban kay Binay, si Mayor Duterte. When it comes to experience, tsaka pareho silang mayor eh. Noong 2013, merong lumapit sa... Vice Mayor pa rin siya, may lumapit na isang former official ng armed forces na kasama sa pagdalo. Sabi niya, pinipilit rin niya kami, si Mayor. Sabi niya, alam mo, wala akong nakita pwedeng mag-lead sa country na 2016. That was 3 years ago ba? Sabi niya, pwede ko ba siya makausap? Sige. Hindi namin siniseryoso. Talagang walang ambisyon si Mayor President. Wala sa plano niya. Talagang siguro after 2 years, December 2014, sabi niya, gusto ko lang baguhin yung sistema. Baka pwede natin subukan yung federalism. Maalala ko 2014, umikot kami. Pumunta kami ng Legazpi. Nandun yung Bicol Autonomy Movement. Yun yung first federalism speak engagement niya. Then, pumunta kami ng Butuan. Doon na nag-umpisa. Sabi niya, Bong, ikot lang natin, kunin natin yung pulso ng tao para sa federalism. Wala talaga yung presidente. So, doon niya naramdaman na talagang mas interesado pala yung tao sa kanya. Kasi hindi nila masyado iniintindi yung federalism kung ano ito. Parang sa audience na nakikinig, ang interest nila is si Mayor Duterte. Sa federalism, about 5% lang interesado makinig about federalism. Still umikot si Mayor. Pero marami nang nagdududa sa kanya na ambisyon niya maging presidente. Hindi po. Wala talaga siyang ambisyon maging presidente. Kasi kung gusto niya talagang tumakbo bilang Pangulo, merong deadline ng October 16. Hindi talaga siya nag-file. Maalala ko, sometime in September, nag-press con siya. Hindi siya tatakbo, nasa headline yun. Then October, I think 7 or 6, nag-press con ulit siya, sabi niya siya tatakbo. Then October 10, may mga taga Maynila pumunta, nag-prepare na ng parang magiging senaryo sa pag-file niya sa October 12. Nag-agree siya. Pero nung October 11 ng gabi, sabi niya, Bong, hindi talaga tatakbo. So, nag-prepare na naman kami ng statement niya. Press con, October 12. Finally, hindi talaga siya tatakbo. October 14 ng gabi, sabihan niya ako, Bong, i-file niyo na bukas yung candidacy as mayor. Kami ng Comelec sa representative, pinal namin as mayor, October 15. So still, doon namin nakita na yung mga tao, akala nila magbabago pa ang isip ni Mayor ng October 16. Ang daming nagantay sa Comelec, daming maasa na baka magbago isip niya. A week before that, si Mayor Sara, kinausap ko din siya. Tutusan ako ni Mayor na
about the possibility. Pero ayaw rin talaga ni Mayor Sara na tumakbo si Duterte. Sumulat pa kasi Mayor Sara to Papa, please do not run. So, decidido na talaga si Mayor Duterte na hindi tumakbo. October 16, umaga, ang daming tumatawag sa akin. That was the longest 12-hour 12 hour of my life. Sobrang tense ako. Hindi ko maintindihan nararamdaman ko dahil daming tumatawag, umaasa na magbago ang isip niya noong October 16. I-withdraw niya yung candidacy as mayor at mag-file sa Maynila. Nung umaga nung October 16, nag-usap kami ni Senator Blanco. Sabi ko, Sir, nag-file na po si Mayor kahapon October 15. As mayor. Hindi na ako magbabago ang isip na decidido na talaga siya. Sabi niya po, paano to? Ang daming tao dito sa Luneta. Nagagalit to. Pero sabi ko, wala na po. Gusto nyo, mag-file kayo ng substitution. Ikaw, sir, as PDP president, file mo. Pero sabi ko, walang assurance po na tatakbo si Presidente. Decidido siya. But, binigyan lang ng konting window, buhay, yung pag-asa, yung hope na maaaring magbago isip na ito. So, pinal ni Senator Toto hindi ko na alam nga si Martin Dino yung pinili niya. Ano lang yun, suggestion lang yung akin para hindi umuwi yung tao naggalit. Kasi talagang alam ko maraming iiyak at magagalit na bigo. Hindi tumakbo siya ngayon. October 17, pumunta kami ng Maynila. Nung nasa isang mall sa Makati, maraming nagpa-picture sa kanya pinara. Umabot ng 2 oras. Pero halos kalahati nung nagpa-picture sa kanya, may konting galit o tampo kay Mayor. Sinasabi nila, Mayor, hindi ka na tumakbo. Wala na pag-asa. Hindi na kami buboto. Parang sinisisi siya. Doon niya naramdaman na talagang nandun pala yung clamor ng tao. Pilipino. So, ilang araw nakaraan, lahat ng pinupunta namin, puro sinisisi siya. So, nandyan talaga yung clamor. Sometime November. Sabi ko, Mayor, ano ba, maraming mga taga-Manila pupunta sa Davao, pinipilit siya. Lahat ng mga political leaders from Manila pupunta daw. Panay pilit sa kanya. Isang umaga, bigla na lang desisyon siya. Pumalit nga siya kay Martin Dino, candidate for president. Sometime in November. As sortie manager ng campaign team ni ito yung pinaka mahirap na trabaho kasi kailangan mong mag-adjust sa lahat. Siyempre kung paano magiging komportable kay Mayor, opinion para sa kanya yung magiging lakad nyo for the full duration ng campaign period. Hindi lang campaign period, even yung pag-ikot namin sa Federal Reserve. Ako naman gusto kong walang magiging problema sa lakad niya. So, nandyan sa'yo, nasa akin yung pressure na hindi magkamali, walang magiging problema sa mga lugar na pupuntahan namin.
So, pag may problema naman na hindi ko na pinapakita ko yung kay Mayor, sa akin na lang na inayos ko na on the side lahat para hindi na ako siya magkaroon ng wala na siya iba isipin. Make it a point na lahat ng pupuntahan niya sasalita na lang siya, wala nang magiging hitches o magiging problema. Para makaka-focus talaga siya sa kampanya saka sa mensahe na ipaparating niya sa tao. Alam mo, sanay na po si Mayor sa mga black propaganda. Naka-siyam na eleksyon na po siya sa bilang kalde, congressman, at vice mayor. Si Mayor gusto niya malinis na eleksyon. Hindi nagtatapon ng black propaganda. Sanay yan sa tinatapunan. Pero alam niyang magbabackfire po ito sa kalaban. Alam ng taong bayan na puro paninira ito laban sa kanila at walang totoo. We feel confident that the lead will be maintained. Palagay ko naman, the people have spoken. Nakita nila kung ano ang kanilang kinabukasan under Duterte presidency. We're gonna win big. Very big. It's a dream come true to have a president from Mindanao. We made it, and we know that he will be a good leader. Mm.